I really like what VP Sara is actually doing. Pinapakita niya kung gaano siya kalakas because we Filipinos are also getting strength from her. This is a very desperate time sa Pilipinas. If kung siguro kung hindi ganun katapang si Inday Sara, tayong mga Pilipino, tayong naniniwala sa kanya, tayong galit kay BBM, hindi magkakaroon ng ganitong strength or courage to also fight back. So, yun yung nakita natin kay VP Sara. And yun ang na-realize natin, pwede pala natin gawin to. Yung mga kakamping kasi, they don't want to help us at this very moment because until now, hindi nila matanggap na may naging presidente noong 2016 na galing probinsya. Kasi they don't want that. Hindi nila matanggap na may presidente na sabi nila hindi parang uneducated, hindi elite. Kasi ito talaga kasi ito yung hindi ko maintindihan sa mga campaign eh. Nag-war on drugs si Duterte. Tapos ngayon pinapalabas nila na drug lord si Duterte. Putang ina ninyo, sino magninegosyo kung ganun kung takot ang mga tao mag-drugs? Pag ninegosyo ka ganun, matakot ang mga tao mag-drugs kasi yun ang policy mo. Tapos ikaw ang drug lord. Sino ang bibili ng drugs mo? Tanga ka. Bobong mga Point ka naman dyan. Tama. ikaw, ako ang drug, labayin natin. Ako si Duterte, ako ang drug lord. Hindi ba nagsastart yung negosyo mo, lugi na? Putang ina ka, idea yan. Alam ko na kaya maliit lang yung payola dun sa pinakita ni Trillanes, 'di ba? Sabi ko, ano tong tumatanggap ng lagay sa sa droga? 16 million. Putang ina, ano ba 'yun? Sinsilyo? Oo, Gago silang mag-isip, gago. Ganyan kaliit payola sa drug money. Ano 'yun? Tanga mo naman. Last message na lang talaga, sorry. So, itong mga kakamping, talo kayo. Kahit kailan, hindi kayo babalik sa pwesto kasi bobo kayo. Bobong bobo. Kahit anong gawin nyo, kahit i-attach nyo ang PhD, lahat ng PhD sa mundo, bobo kayong putang ina ninyo. Thank you. Okay. Thank you, Lisa Araneta ngang Marcos. Thank you. Ayan, hi, Tay Amik. Hello, good afternoon. Himala na nakaano ng maaga. Pag ganito, makakaakyat ako dahil dito. Naka-off Umaga yung dito mo. Sa hapon papasok ko. Hello, Sachi. Kamoisture. Kamoisture sa. Ayan si Tatay Amik, ang ating leader din po si Tatay Amik sa Europe ng mga Hello, Kamoisture. Tatay Amik. Saan ka sa Europe, Tatay Amik? Nakita ba tayo sa Europe? Hindi, sa UK ako. Sa England. Sa UK. Hindi tayo nagkita dyan. Hindi ako nakapunta ng UK. Tatay Amik, kamusta ang usapan sa inuman dyan sa UK? Ay, nako. Actually, ka-meeting ko lang ang isang pumunta dito sa amin, isang former PNP general. Mataas to, na number 2. Ay, nako. Ang na ng usapan eh. Sabi nga na sa kanila is, sabi ko, ang admin na to parang nana. Parang hindi parang hindi sanay sa trash talk. Sabi ko parang nagba-basketball na ginugulangan ka. Tapos nung pinalagan mo, gumanti ka para at least kahit paano ay yung pangdadaya nila sa laro ay ma-counter mo. Sumbong ng sumbong sa referee. Pero hindi sanay sa political trash talk kasi sanay sila na siyempre wala silang kalaban, walang trash talk sa politika. Tapos yung alam mo na ang ginagawa, tapos ang sinasalsal ng media kasi ang reaksyon lang ni Inday sa mga ginagawa niya, sa ginagawa sa kanya, ang hina-highlight nila. Yung dahilan kung bakit nangyayari niyan kasi tinatabunan nila, hindi nila tinitake up. Kaya ganun ang rason. So, yun ang at mabuti at marami ang tulad nito ng mga platform niyo na marami kayong followers na naghihimay-himay ng mga issue. Tapos tungkol doon sa nabanggit na rin ni tungkol doon sa hearing ni Lisa Araneta ngang Marcos. Naniniwala pa ba kay Trillanes? Doon pa lang ang naawa ako, sa totoo lang naawa ako sa mga congressmen na kahit yung common tao naiintindihan na hindi talaga hindi credible at saka hindi admissible sa korte ang mga kasi in the first place it's all hearsay. Tapos 'di ba lumabas na sa sa hearing na Ito yung 5 bulas to, ma'am. na Bisaya
Darating tayo sa'yo, Paduano Bulastoga. Wait lang. Ah, ah. Di ba Go tayo. binanggit na ni Trillanes doon sa hearing na in 8 years in the making, yung lahat ng mga pinipresent niya, nasa case build-up pa lang sila ngayon. Ibig sabihin, hindi talaga nila maisampa-sampa dahil ang ebidensya nila Walang is kaso. inadmissible Oo. sa korte. Kasi Kaya- alam mo tayo, tingin ko, kung ano man yung hawak ni, tingin ko, yun nga, yung aking churi. Ayan. Yung aking churi. Yung, Churi lang to, sandali lang. Churi lang to ha, hindi to theory. Churi lang, churi lang. churi. Ayun. I-emphasize lang namin yon. Hindi to theory, ito ay churi. Ayan. So, itong churi ko nga doon, yung basis nung Excel file ni Trillanes is really coming from AMLC. At malamang sa malamang yan, illegally obtained yan. Kasi hindi mo naman po pwedeng i-disclose yan eh. Pero siguro for some reason, dinideny kasi ng AMLAC. I-deny talaga tayo ng AMLAC. Kasi liable sila. nila yun, liable sila Patay doon. Oo, patay sila. So, tingin ko, nakuha talaga yan, siguro for some reason, nakakuha talaga yan ng doon. Kaya nga later on, di ba, sumulat siya sa AMLAC to get the list of suspicious transaction, tsaka covered transaction na involve ang mga Duterte. Hindi ko lang alam kung dinenay ba yun ng AMLAC. I'm pretty sure dinenay ng AMLAC kasi ngayon sinasabi nila, hindi sa kanila galing yun eh. So malamang hindi nila ginrant yung request kasi bawal na bawal yun. I think yung reason kaya yun later on sumulat yan sa AMLAC kasi he wanted to legitimize yung dokumentong hawak niya. Kasi you would not be able to use it lawfully if it is obtained as a poison, as a fruit of an illegal act. So kaya siya sumulat sa AMLA later on. Kasi 2016 siya nagkukuda na may hawak siyang Excel file, ganyan. And may mga list of transaction doon. And pagkatapos yung mga bank transaction naman doon, di ba panay credit lang naman. Yung single transaction. What does that mean? Ano ibig sabihin yan? Parang meaning yan eh. Kaya ang narrative nila, doon patungo sa sinabi ni Akop na niya, so bakit hindi na natin ngayon imbestigahan? Kasi naging public na rin naman yan. At ang sagot ng AMLC, hindi pwede dahil walang suspicious transaction. So yun Sabi niya walang suspicious transaction. O warak yung narrative. So warak. So nakita nyo na wala silang hawak sa mga Duterte. Wala. Nasabi ko na sa inyo, wala. Kung ikaw pumapatol ka na sa kung paano withdrawin yung pera, wala na yun. Nakita niyo yung ginawa nila kay Binay, nagpakita ng malaking mansyon, nagpakita ng ganito, ganyan. Ito, pag-withdraw ng pera? Aerial view pa ang kinuha. Di ba yung kay Binay, kinontak pa yung... helicopter. Wala nga, kasi nga nakikita ng mga taong bayan kung paano talaga nabubuhay ang mga Duterte. Pwede ba yung magnanakaw ka tapos ganyan lang yung buhay mo? Nakikita na namin kung paano nabubuhay yung mga magnanakaw. May mamahaling liro, may Hermes bag ang mga kabit, may mga ganito, may ganyan, may ganito, may naka-Lexus, lang naman, vlog. May ganyan. Ganon. Nakikita. Ano yung tinatago nila? Saan ang dapat mo itatago yung ninakaw mo? Bibili mo yan. At kahit sino siguro kung may ganong kalaking pera, may iniindang sakit si Tatay Digong, titiisin ba niya yan? Hindi ba yan magpagamot sa Singapore o kahit sa ang European country na espesyalista para doon sa sakit niya? Diba? True. So yun, tinigilan nila kay Alice Go dahil hindi nila makonek sa kay Tatay Digong, so tinigilan nila. Kaya yun, yung envelope tinigilan din nila dahil sila palang tatamaan. Kaya pala hindi pinapansin. Kaya pala sinabi ni Inday. Ayan. Kaya pala hinihintay ni Inday dahil yung tungkol sa envelope, hinihintay niya lang pala na mag-go deeper sila kasi may bala. May bala pala, bomba palang hinahawakan niya diyan. Teka lang tayo. Sige lang. Go ka lang. Kwento ka lang diyan tayo. Sige. Oo. So yun, nakita naman natin na lahat ito talaga is kasi ang pinaka-point diyan, ang sabi ko, kung sila ay talagang concerned sila sa human rights, sa rights ng mga nabiktima, na inosente na nabiktima, why don't they bring it to court kung mayroon silang mga ebidensya? Bakit ito ay dinadaan nila sa trial by publicity? Dahil ang pinaka-main purpose is sirain ang mga pangalan ng Duterte dahil Inday Sara is perceived to be the next president at hindi nila mapipigilan.
Kaya ang ginawa nila niyan ngayon na parang ginawa pa nilang drama, but it goes it goes further na, no, na it's too late kung baga na ngayon ka pa ang ano nila kasi kahit si Enrile nagsalita na you need to de-escalate, eh. So, 'yun ang pinaka chief legal adviser niya, eh, at saka siyempre Mm. eksperyensya sa tatay niya. So, baka medyo Mm. siguro nakinig pero ano na, too It's late na too talaga. late. Hindi na, Oo, too late na yung pag-de-escalate. Wala na, Oo. nandun na sa ano, eh, sinagad na nila si Inday ta's nagbitaw na ng salita si Inday, eh. Oo. Eh, Kasi akala ilang nila taon na siguro kung dumating hindi sa pa pala. ganyan. Oo. Mm. Eh, 'di ba sabi nga ni Inday, "Kung hinayaan niyo lang akong gawin yung trabaho ko at hindi niyo ako Yeah. pinuputang ina, baka Mm. nagkaigi pa tayo." Oo. Gano'n. At saka Eh, ayaw kahit ano ang ano mo, 'no, kahit anong pag-iisip mo, talagang sa kay Marcos pa rin manggaling ang sisi, eh. Bakit simula pa lang, ayaw mo pala, alam mo naman na doon ang direksyon, bakit pinabayaan mo? Kasi ang akala nila, si Inday nung una kasi hindi nagsasalita, akala nila hindi papalag. Eh, ngayon nang pumalag na, sumabog na, pumalag na, eh, pinupulot na nila ngayon yung mga pira-piraso na kinalat nila. Akala nila maano pa nila, mabuo pa nila uli. So, yun ang ano. Mm. True. Ayun. Hmm. Ayun lang. Si Der may umeeksena, gusto ko raw niyang makausap at meron raw siyang ibu-booking sa'yo. Ayun. Diyos ko naman, may email naman ako, 'di ba? Ano ba 'yun? Oo. Oo, yun. At saka ano, I will grab this opportunity pala, anak, baka may ilalapit ako sa inyo na papatulungan ko na magpapatulong ako doon sa sa party list. Pero atin talaga 'to 'pag, mapapanalo natin 'to. Mm. Nakasiguro tayo na kahit paano may malalapitan tayo. Ang first nominee is retired General Rodel Sermonia. General na party list. Okay. Oo. Pero ang Ayan. ano yan, United Frontliner. Okay. 113 ang ano niya. Pero Nag-ikot siya dito sa oo. sa Europe. Oo, matagal yung pag-uusap namin. At saka siya kasi ang sila ang brain, sila ang founder talaga ng CIS na nasa kay Tulfo ngayon. Ba't ayaw na nila sa CIS? Hindi. Ibulong ko lang, ibininta ng kanilang kasama. Yung gano'n naman, eh. 'Di ba? Gano'n naman talaga, binibili naman talaga ang party list dito sa Pilipinas. Kaya galit na galit sila dahil nawala sa tunay na hangarin. Kaya Oo. nag-usap-usap sila ng mga organics noon na gumawa na lang sila ng sarili nila para yung tunay nila na anyway mapanood niyo naman kung ano ang sa yung sumbong niyo aksyon agad sa UNTV pinapalabas. At Oo. kasi kahit si Tulfo hindi naman 'to dini-deny, eh, na ang ninalapitan niya basta mga problema sa pulis is si General Sermonia. Meron siyang video na pinagmamalaki niya. Yan ang nilalapitan ko na pagka hindi aabot ng 24 hours na naaksyonan agad. So, ginagamit niya yung mga tao na 'to in his own fame, in his own personal gain. But then sabi nila kaya nag-usap-usap sila uli. Kaya nag-ikot siya sa dito buong Arab countries, Europe. Last Tuesday night lang kami nag-meeting, pumunta talaga dito sa akin. Ayun. Kaya kung yung iba diyan wala pang Okay. naisip, at least ito may lilipitan tayo na may direct link tayo kung sakali man. Ayan ang endorsement ni Tatay Amik. Ayan. Okay. Well, anyway, Tay, punta na tayo kay Chris, Tay, ha? Sige. Oo. Ayan. Okay. Hello, Chris. Hello, Chris. Ayan, wala kang sound, Chris. Ayan. Si Mudrang OFW na nasa backstage at saka si Ghost, wala rin kayo, device not connected kayo. So, hindi kayo naakyat. Sorry po. Ayan. Hello, Chris. Hello po. Ayan. First time ko pong kapakit sa live. So, hi po, Miss Joey, and sa Kamoy Sir po, kay Miss Sass. Hello po. Ayan. Share lang po ako. Actually, lagi po ako nakasubaybay dun sa inyo po, kay Miss Joey, kay Miss Sass, kay Tio po, tsaka kay Attorney Trixie. Then, chinek ko po yung mga timeline din ng mga nagaganap ngayon since catch up din po ito. Ang solid po kasi ang nakita ko po is talagang may timeline yung deadline nila na papunta ng December, nasa filing na ng impeachment. So, ang question ko lang po dito, magkakaroon po ba ng difference, lalo na po since si Trump yung nanalo, magkakaroon po ba ng difference on how it will go po by next year? Wala. So talagang tuloy pa rin po yung magiging plan nila. Ayun po, then sa mga kakamping naman din po, share ko lang din po,
ako po kasi ay newly graduated students, Mhm. college po. So, yung ugali po ng mga kakamping is nai-input din po nila talaga kahit sa eskwelahan at sa mga student council, sa mga government po namin, student government po namin. Nagkaroon po kasi kami ng president na bumoto po kay Sara and kay Bongbong po nung 2022. Then, siya po kasi nanalong president for student government. At siya lang po, dun sa pinaka-party niya, yung bumoto po. Ang kilala po, kasi sinabi niya naman po naging honest siya. And then, during his term po, talaga pong tinitira siya ng mga, ng mga ano niya, ng mga camping po, as in lahat po ng butas, para ginurgur po siya nung term niya. Dahil lang po dun sa naging vote niya nung panahon po, nung ano po ngayon. Ang ano lang din po ako sa mga kakamping is, kahit po kasi mga kaklase ko, ganun din po sila. Bihira po, sa totoo lang, sobrang tahimik po ng mga bumoto po for both kay Sara at kay BBM po nung panahon na yun. Kahit po ako rin po talagang tahimik lang when they are asking, sinong pinote mo, ganyan. Kung paano sila mag-cancel, sobrang kakaiba po talaga. And how they act, sobrang entitled na parang sila yung pinaka highest form of human evolution yung panahon po nung ano po kami. Then, Masyado mataas yung tingin sa sarili, ano? yes, sobra po talaga. And then for now po, since ayun, graduate na po, nag-work na po kami, we're still talking sa mga ganito pong nangyayari. And syempre, since ayun, tahimik pa rin naman po ako, nakikinig lang, kumbaga, observe lang. Mostly na mga friends ko po sa FB since, ayun, lahat, mostly kakamping. They are just having or making fun of everything what's happening now. Kahit iba na yung talagang nangyayari. They're just making fun of it na parang at the end of the day, sila yung magiging correct. At kung ano yung nangyayari ngayon is very wrong and everything. Both mapa kay BBM and kay Saras, lahat sila mali. Ganun po yung nangyayari. And how they talk on office, sa mga camping din po doon, nagsasalita sila, they're giving their comments. Ganun po yung nagiging derived ng mga nagiging information. Based sa mga information na nakuha nila, kasi lagi rin naman nilang source is yung mga mainstream media na laging soundbites saka mga putol-putol lang na words yung ginagamit. At somehow po, ang nagiging ambag ko na lang is, kina-clarify ko what, based sa mga nagiging observation tsaka sa pakikinig ko po sa inyo, ina-explain ko rin sa kanila yung mga nagiging observation din po ninyo sa mga nangyayari. And hindi na sila nagsasalita. So, yun po. Ano ko lang din po, katulad po kasi nung nasabi kanina ni isa pa nagsalita, si Lisa Araneta Marcos. Ayun po. Iba po talaga sila ngayon. Tama po yun. They're just hanging on the side. They are making fun of everything what's happening right now. Wala po silang pakialam. Yung ego lang po talaga nila yung gusto nilang ma-prove na tama. Wala po, parang naging wala po silang pake sa nangyayari sa bayan. Yun lang po talaga yung nangyayari. They just want Lenny to be the president, yun lang. At sila yung correct, tapos tayo ng mali. Yun lang yung gusto nilang palabasin. Until now, my friends nakakamping ganun pa rin po sila. Wala pong pinagbago. Ayun. Pero yun, ayun po, so far, yun lang po yung gusto kong i-share. Thank you so much. Kay Actually, mas lalo silang mahihirapan tayong i-convince eh. Kasi, di ba, binoto nga natin si BBM kasi nangako si BBM na itutuloy yung ginawa ni PRRD. Instead, ang ginagawa ni BBM, ginagawa niya yung ginagawa ni Mama Lenny. So ngayon, paano nyo kami lalong makukonvince na better option si Lenny? Ayaw nga namin si Lenny from the very beginning. Diba? Ayaw nga namin sa kanya, ayaw nga namin sa plano niya eh. Kaya nga namin pinili tong isa kasi iba yung atake niya nung election. Ang gusto daw niyang gawin ay gawin yung i-continue kung ano yung nasimulan ni PRRD. Ganun, ngayon, sasabihin niyo better option si Lenny. Paano magiging better option si Lenny? Yung ginagawa ni PBM, ginagawa ni Lenny. Yun yung plano ni Lenny. At ganito tayo ngayon. Diba? Ayun, yun nga din po. Kaya actually, ako rin po, kaya talagang na-vote ko din po si BBM is chinek ko po yung talagang platform nila, yung plano nila. And talaga pong goods po yung binaba naman na plan ni BBM, which is yun nga lang, hindi niya ginawa. So, it's a different case naman sa atin kasi sumunod lang tayo sa tamang proseso na nakita natin na yon. Walang emosyon, it's just on the policy how we're going to check their platforms and vote for the person na may magandang platforms. Kung hindi niya ginawa yun nga. Sorry, tabudol din na talaga tayo and have the right to speak up na hindi tama yung ginagawa ng ating presidente. So in short, yung mga camping nakakilala mo, ayaw nila mag-speak up kasi hindi si Lenny ang papalit. So, okay na sa kanilang ganyan yung nangyayari sa bansa. O ano pinaglalaban nila? Eh di sila ang kulto. Yun na ka po yung lalabas. Para lang silang may kulto.
Dahil, so, ano yun? Okay lang sa'yo na ganyan yung nangyayari sa bansa, nagnanakaw, ganyan. Ayaw mo kasi si Sara ang papalit. O ano yun? Ano ka, di ba? Kaya yun ang reaksyon nila na ngayon tatawagin nyo kami. Hindi nila alam na insulto yan sa kanila na tinatawag. Akala nila nahingi tayo ng tulong sa kanila. Hindi nila alam na iniinsulto natin sila na ayun, dati sinusuka nyo, ngayon saan kayo? Kaya tiisin nyo rin. Ayun, yun nga po. Kaya wala, actually po, pag mga usapang, ngayon po, lahat sila tahimik. Yun po yung totoo ding nangyayari. And they're just making fun of what's happening right now. And yun yung dahil sa ginagawa nila na yan, I don't think makukuha rin nila yung simpatya ng mga tao na totoong concern sa bayan. Kasi if your election heartache, if they think that their election heartache is bigger than the injustices that is happening right now, the disrespect on rules and law, the illegal acts of this government na nagpa-perpetuate, yung power tripping and everything, if they think that their election heartache is bigger than those, hindi talaga namin kayo makakausap. Hindi talaga tayo magkikita ng mata sa mata. 'Di ba? So isa lang ibig sabihin niyan, hindi prinsipyo ang pinaglalaban ninyo. Dahil pag prinsipyo ang pinaglalaban ninyo, kahit actually hindi naman talaga kayo naglalaban based on principle eh. Correct. Lalaban niyo lang yung freedom of speech kung speech ninyo yung apektado. Oo. Di ba? Kaya ako naniniwala. Skuday. Ano ba yung mga... Kasi it should cut across the board. Kapag ako kunwari, freedom of speech, kahit kaninong right yan, dapat mag-iingay ka, concern kayo. Oo. Ano lang, kulto. Correct. Ako nga, nung tinake down nun dati sino nga yung mayabang na macho? Si Rendon Labrador. Oo. Si Rendon Labrador. Tinake down yun eh. Ako hindi ko talaga gusto yun si Rendon eh. Hindi talaga siya gusto. Yung sobrang niyang clout chaser na sobrang niyang clout chaser, tapos yung parang sabi, trash talk, parang sobrang obvious naman na talaga, parang pinagkakitaan niya talaga yung rage, ganon. Buti ba sana kung may sense yung sinasabi, hindi rin naman. Hindi ko talaga siya gusto. So, ang ginawa sa kanya, ni-report siya, minas-report siya. So, na-take down yung page niya. Even if ayaw ko sa kanya, I posted, nag-post pa ako ng about kay Rendon nun na, kahit ayaw kay Rendon, at kahit galit na galit ako sa kanya, I don't think it is fair na ma-take down yung page niya. Dahil hindi niyo gusto yung platform niya. Dahil hindi niyo gusto yung sinasabi niya or what not. Intindihin ninyo na kinukuha niya yung atensyon ng tao dahil dun sa style niya na yun. At nakikinabang siya doon. Ngayon, kung ayaw niyo siyang makinabang sa rage ng madlang people, huwag niyo suportahan yung platform niya. Yun yung mas effective na ganti kay Rendon Labrador kung ayaw niyo sa kanya at bad trip kayo sa kanya, kaysa putulin niyo yung dila niya. Because that's violation of freedom of speech. 'Di ba? Ganun yun eh. Yung ipaglalaban mo, kahit when we talk about rights, agnostic yan kung sino yung may karapatang ganun. So kahit gusto mo yung tao na yun or kahit visit na visit ka sa kanya, karapatan yun eh. Agnostic yun kung kakampiyan or kalaban sa politika. You have to respect it because that's right. And that is the true fight na merong prinsipyo. Kapag kaya mong mag-transcend doon sa labanan ng karapatan na wala kang kinikilingan na tao, na personalidad. Ayun. Ganon. Ayun lang. Okay. Oo. Pag ayaw mo, wag mong suportahan. Kung may sarili kang platform, i-bank mo sa platform mo. Oo. Correct. Ayun. So, di ba, naiinis ka kay Rendon, i-block mo na para hindi mo na makita. Kayong lahat na naiinis, block nyo na si Rendon para umonti yung following niya. Di ba? Ina-engage nyo rin kasi, ganun. So anyway, eventually, nakuha rin naman niya yung platform niya pabalik. But at that time, nung tinake down si Rendon, hindi ako agree doon. Diba? That's violation of human rights eh. It's your freedom to it is your right to freely express yourself, unless of course it's provided that it's not going to violate any laws. Karapatan mo na magsalita kung ano yung sinasabi mo. Now, hindi porket hindi niyo gusto yung sinasabi ko, hindi ibig sabihin nun bawal na ako. Diba? Hindi yun ganun. Disagree lang kayo sa akin, pero it doesn't negate my right to say something. Ganun. Ayun. Okay. Well, anyway, Chris, last words. Pakirap up na yung iyong point. Meron ka pang gusto sabihin? Ayan po. So, ayan. Hello? Dinig po ako? Mm-hmm. Ayan, okay. So, yun lang po. To sum up lang po, yun nga po, yung na-catch up ko lang po as of now,
talagang naka-on timeline po lahat na parang may thesis project na ginawa yung Congress na talagang December is nasa impeachment na sila. And we're just going, me as a citizen, will just watch what will happen and do what I can to other people. And Ganyan yun nga po sa... Ganyan din naman ang ginawa nila kay Trump. Ilang beses pina-impeach si Trump. Hindi lumutsa sa Senate. O, ending, naging presidente uli si Trump. Ayun nga po. And yun nga po, sa mga kakamping dyan, sana naman, this is not a competition. Alam ko lahat kayo puro college students at mga kakagraduate lang ng college. This is not a school type of problem. Kailangan po nating magising na this is for national benefit po. Dapat may prinsipyo, hindi siya parang competition lang sa grades. So, at wag maging entitled. So, yun lang po. Thank you po, Miss Joey, and kamoy Sir, Miss Sass. Ayun po. Thank you for having me here po. Okay, thank you. Thank you, Chris. Hello, Paduanong Bulastog. Hello, Ma'am Joey, Ma'am Sass. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Ang inanakit ko lang kay BBM, no? Kasi yung sinabi niya kanina at saka kahapon pala yung balita na yun na Sara is not unimportant ba yun? Tapos, wag niyong impeach. Oo, wag niyong impeach kasi yung mga tao, kailangan natin yung purpose na magtrabaho tayo para sa bayan. Natats ako dun ang ina niya. Kasi, dapat noon pa niya sinabi yan Dapat noon pa talaga sinabi niya kung hindi pa naman siya tanga-tanga, gago na presidente. Dapat noon pa niya sinabi yung mga balak ng mga congressman noon. Ilang taon na yan. Magti 3 years na hanggang ngayon. Nandyan pa rin yung mga animal na mga congressman dyan na salot sa bayan na nagbalak nilang impeach kasi nga yung hahawak nila yung kag-impeach nila, si Sara, si Romualdez ang ipapalit. Totoo naman yun. Huwag na tayong magbulahan dito, mga congressman, mga loko-loko kayo. Pero hindi namin na-atrasan yan yung mga balak nila hanggang ngayon. Kasi nga, hindi pa rin kami kampante sa sinasabi ni BBM na huwag yung impeach. Pero in the past few days or months, baka babalak na naman nila gurgurin si Sara. Ewan ko anong issue na naman ang... Pagka kunwari, ang tawag dito, ginurgur ka nila, anong gagawin mo? Kunwari merong mga nag-attempt na gurgur, kunwari sa pamilya mo, ganyan. I mean, kung wala akong kasalanan, tapos gurgurin ako, magwala ako dyan, sigurado ako. Yun talaga ang emosyon ko as a person kasi kung wala akong kasalanan, tapos gagawan ako ng kasalanan, yun ang mahirap, no? Kasi based yun ang emotional, depende sa emosyon yun namin. Lalo na pag binangtangan kang magnanakaw, hindi naman ikaw nagnakaw, tapos sabihin mo magnanakaw ka, yun mahirap. Walang ebidensya, tapos sasabihin ka ng hearsay, sisiraan ka, ganun. Based on my emotional, nasasaktan ako. Tsaka lalaban ako dyan. Yun talaga ang sistema. Kaya lang itong nangyayari ngayon sa admin na to, masyado silang gigipit kay Sara, pero ngayon tumataas yung tension. Siguro nag-backfire si BBM, pero kung magbababa na naman tension dyan, lalo na ngayon sa EDSA na daming nagrarally. Kami nga, pumupunta pa kami ng Davao noon kasi nung pre-rally nung Friday, nag-pre-rally kami Sunday. Nag-pre-rally kami sa Davao. Galing pa kami Butuan City, ma'am Tapos, sama kami ng 10 doon. Nag-pre-rally kami. Narinig namin, narinig namin yung taga Davao na hindi kami kampante dyan. Kung lalaban talaga sila kahit anong mangyari. So, yun lang. Kasi ang nangyayari ngayon, based sa political talaga Tapos sasabihin ni Marvel at saka yung sa AFP ba yun, si Browner na sabi nila na hindi kami makialam sa politika. Kung hindi ba ulol, gago, sinabi, na may nag-advise na sa inyo na dating presidente na marami ng kabulustagon ang administrasyon na to. So, hayaan nyo lang na ang mga tao ay walang future o pansariling interest lang ninyo o wala talaga kayong prinsipyo kasi may mga padrino kayo dyan, mga congressman, huwag na tayo magmaangan pa sir. Dami nyo dyan mga general na kapit-tuko sa mga congressman na yan. Alam namin yan. Kahit dito sa amin, nangyayari yan. So yun lang po Ma'am Joey. Kasi nakaka-disappoint na nangyayari dito sa bayan natin. Magulo na. Tapos yung bansa pa natin ngayon, puro ayuda lang ginagawa. Wala namang silbi yung bayan. Ang nakakatawa pa dito, yung ayuda nila, pinagpistahan lang ng mga tao dito sa amin. Kasi pag dumating yung ayuda, nag-iinuman. Ganun na naman yun. Tumatatak ba? May mga kakilala kang nakaka-receive ng ayuda? Meron ma'am. Meron dito sa amin sa Mindanao. Marami. Oo, pag na-receive nila yung ayuda, nagka-cut across ba yung, binigyan tayong ayuda, boto natin yan? Hindi.
Hindi lahat. Kasi ang alam ko, yung mga tao dito sa amin, kung sino yung popular sa eleksyon, yun ang iboboto nila. Hindi dahil sa nabigyan sila ng ayuda. Wala, ma'am. Wala. Pero Na, mas, hindi ba nakakadagdag ng popularity yung ayuda? hindi rin, ma'am. Hindi rin. Kahit na yung mga picture-picture na yan, wala yan. Hindi nila pinapansin yan. Ang tao lang taga kasi dito sa Mindanao, maraming mahirap dito. Kaya pinag-usapan nila yan na may iba rin na mas gusto ko to si Juan Romualdez ang maging presidente kasi maraming ayuda. Pero ang mostly kasi ma'am nagsasalita niyan, yung mga matanda na ma'am yung bang walang hilig sa politika ba? Yung bang walang hilig talaga. Pero kung hilig ka sa politika, kasi ang lahat ng tao dito ma'am nakikinig sa YouTube ma'am. Lahat ng mga tao dito may mga vlogger na nakikinig sila. Hindi sila nanood ng mga media dito sa Mindanao. Yan ang kagandahan dito. Kahit sa mga neighbor namin dito sa Mindanao, maraming same lang, vlogger, pinapanood nila, ganun lang. O, Kaya nakakatuwa. dyan sa mainstream, ano? Oo, yun nakakatuwa dito. Kasi hindi pinapansin nila yun, yung mga ayuda na yun. Wala yan. Wala talaga yan. Kaya nga pinagpistahan lang nila eh. Kaya makita mo yung mga kasama namin dito everyday, nag-inuman. Pero pag walang ayuda, tahimik yung lugar namin. Hinintay nila ayuda eh. Yun lang. Saka sa ano kasi, no, isingit ko lang, sa probinsya kasi ang ano ng politika, baluarte yan eh. Kaya sa mga ganong pangyayari, mas ano yan eh, mas ang ginagawa diyan ng mga leaders, like mga family leaders, cluster leader, mag-uusap-usap yung mga yan, sige lang, palista kayo doon, kunin natin. Ganon na nangyayari sa probinsya, sa politika sa probinsya, kunin natin. Hindi yan mag-effect sa province. Wala talaga. At isa pa ma'am, ang baluarte nila dito yung mga local lang, yung kilala nila mga local lang talaga. Hindi sila, wala silang pakialam sa nasyonal. Kaya ang mapopular lang yan pagdating sa eleksyon, yung sino yung mas madaming tao, kitnang tao, marunong magsalita para sa bayan. Kung sino yung mag-click dyan, yun talaga iboboto nila. Hindi yun sa pa-English ka dyan, lalo na sa tambalos-los. Wala yan. Hindi kakagatin ng tao yan kasi wala yan eh. Pagsasabihin nila, utusan yung barangay captain namin, punta tayo doon sa rally ni Juan, ni Romualdez kasi merong rally tayo doon. Utusan tayo. Ilan lang sa mamaya dyan, ma'am. Ang bit-lit lang. Hindi yan 100% na lahat ng pumunta doon boboto sa kanya. Pero kailangan nating isa rin yan sa ano eh, kung makakarating tayo ng election ng 2025 ng maluwat. Kung magkakaroon ng election sa 2025. Isa rin yan sa mga serious problem eh, yung syempre si Inday nga sabi niya, vote buying yan eh in the form of ayuda. Yeah. Kailangan seryoso yan, no? Huwag rin tayong pa-confident na hindi naman mata-translate yan into vote. Kailangan din natin, kaya kung kunwari marami kayong nakakausap na na nagbibigay ng sa background ko lang mama, sa background ko lang dito sa amin. Pero hindi ko masinabi na yung ayuda hindi kampante. Kampante pa rin tayo doon. Pero dito sa amin, yung mga background ko, wala. Taga-Butuan ka pala? Taga-Butuan ba, sir? Taga-Butuan ka pala, kaibigan. Taga-Butuan. Regional commander dating kaibigan ko dyan eh. Ayun, dahil bataan ni Duterte, naka-floating ngayon, general. Si Krap yun, sir. Oo. Magaling yun. Magaling yun si Krap. Tao ni Tara yun. Oo. Taga Davao. Magaling yun, magaling. Originally, taga Cavite yan sila eh. Pero dahil sa kayo doon sa Inday Sara na pumunta nga ako doon sa bahay nila sa Davao nang pumunta ako dyan. Kasi kaibigan ko, ang bayaw niya dito, kababayan namin. Pag yan na maging mga PNP chief, sir, tapos si Sara Duterte ang maging presidente, patay na naman. Patay na naman ang mga drug lord dyan. Mahigpit yan, sir. Mahigpit yan. Gano'ng katotoo tong balita na to na si Gloria daw ipapalit kay Romualdez? As a speaker, ma'am? Oo. Nakita ko rin may mga nagsasabi nga nito. Gano'n to katotoo? Hindi ko rin alam yun, ma'am. Wala akong background dyan. It's okay. Wala namang Pero I'm asking the people here na saan ang galing yung kwento na yan? Sana mapalitan na si Tambay. Hindi kasi, parang kasi di ba lumutang yan na medyo may friction na rin ngayon si Lisang Tanga at si Martin. Baka sa loob daw ngayon medyo kaya napilitan si Buang Marcos na magpalabas ng ganung statement kasi yung sa side niya na sa ginagawa ng house ay lalo na naglabasan ng mga tao unti-unti. Kaya medyo lumabas siya to de-escalate para medyo may baka there is a possibility baka nagkaroon na ng friction sa loob. Kasi pareho sila lakas, di ba? Kaya kawawa yung hindi ko ako parang I don't think ma-challenge yung pwesto ni Tambalos-Los ngayon.
I don't think Oo. macha-challenge. I don't think mapapalitan siya within the 19th Congress na mag-iiba ng speaker. Ayun. Dahil sa pira eh. Kasi kung hindi matanggal yan, example lang si Martin, hindi matanggal yan, sa susunod na eleksyon na naman, siya pa rin ang 19th Congress na speaker, may balak talaga sila kay Sara, ma'am. Yun ay totoo. Wala May na. balak talaga. Alam na natin ngayon, hindi na natin kailangan maghintay pa ng oras kung na may balak sila. Kaya, Oo. Kasi ang part ng speaker Hindi dapat natin dalawa, kailangan tatlo eh. maghintay pa ng 20th Congress para ma-figure out kung may balak sila kay Sara. They are already there. Diyos ko po nakita Oo, natin. Oo, they already maliwanag na. liwanag na, alam na. Kasi dapat pinalitan na yan eh. Ay. Dapat 3 Anyway, terms, 3 years na yan eh. Oo. Paduano Bulastog, meron ka pang gustong i-share para mabigay na natin ang floor sa mga susunod na speaker? Yun nga, ang sa akin lang mga ka-DDS, mga Pro Duterte dyan, we will support VP Sara. Kahit anong panggigipit nila, continuous pa rin tayo, full support pa rin tayo. At sa lahat ng nakikinig dyan, na mga trolls ng mga BBM, kung ano lang, kita-kita tayo sa finals, kung anong mangyayari sa inyo. Yun lang po, Ma'am Joey. Thank you. Naalala ko tuloy si Paduano. Alam mo ba dati sa amin nung tumatakbo ako konsehal doon, akong tagahatid sa mga tauhan yun ng campaign money dahil hindi kami makakampanya sa area nila pag hindi kami magbibigay. Yung RPA EBB. Para sa mga Grabe, watchers. Hindi, pag nagkampanya kami, ang mga area na sakop nila, kailangan kami magbayad. Pera, sigarilyo, bigas. Grabe ang nila yan. Grabe ka pa. Okay. Grabe yan Grabe yan tayo. Sa bagay, ganyan naman kasi talaga pag election no? Di ba, defunct sila ng NPA, hinanting din sila dati ng NPA, kaya nag-separate sila ng grupo as ABB. As Alex Bungkayaw, oo. Ganon. Masasabi mo tayo ngayon na ibang-iba na ang ni Paduano? Ibang-iba na. Wala na sila, hindi na sila yung tunay na pinaglalaban nila. Kasi ang tingin ko sa kanya, parang 'di ba dati kasi siyempre from NPA, medyo kumbaga uhaw din siya sa power na kaya sila nag-separate dahil gusto nila. So ngayon dahil nasa gobyerno siya, parang gusto niya ng attention din na siyempre nasa government official na siya. Addicting kasi talaga addicting talaga kasi ang corruption. Kapag kunwari nakatikim sila ng konting power, yan ang mahirap kasi talaga pag nagkakaroon ng kapangyarihan walang prinsipyo. Pagka nakatikim sila ng power, corrupt sila ng konti, then sa susunod gagawin nila mas malaki yung kakamkami nila. Ganun. Ang labas kasi nila nung na-defunct na sila, hinanting na rin sila ng kapwa nila NPA. Naging na sila ngayon, parang naging private army sila ng mga politiko at mga sindiro. So ilang taon yan napakalat-kalat lang doon sa provincial capital. Tapos doon sa mga kontraktor, sa mga politiko, hanggang yun siya. Ayan. Sabi ni Kat, shout out dyan sa empleyado ng PCSO Davao na parang coordinator ng PBA party list. Nabili na ba ni Mix Nograles lahat ng boto niyo dyan sa Davao? May ayuda na ba lahat? Nakailang panalo, nakailang jackpot na sa loto kaya. Diyos me. Ayan. Anyway, ayan. Okay. Just Jen, meron ka pang gustong ikembot dyan? Hello, Miss Joey, Miss Sass, and everyone. Good afternoon. Oo, meron talaga akong gusto i-kembot kasi gusto ko lang mag-react sa mga sinasabi nila na daw yung expression ni Sara, how Sara parang paano siya sumagot sa mga sa kanya. Sa Bisaya, merong express na pag hilabdan mo akong pamilya or pag hilabdan ko nimo ako dyan imong bagul-bagul. It means ang imong skull ba dyan, i-break. So ganun ang mga Bisaya eh. Dito sa Pilipinas kasi, Miss Joey, maraming mga elites na super pretentious, na pretending to be righteous, pretending to be intellectual, pretending to be decent. Kaya sila, most of them, sila yung nagre-react sa mga sinasabi ni Sara kasi kesyo daw abuang, baliw daw, or kesyo walang brat daw, walang modo daw. Hindi nila inisip na bakit nasabi ng Vice President yun. Kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, frank tayo, whatever we feel, we say it. Kasi we have nothing to lose. Hindi katulad nila sa mga elite na or mga mayayaman na they have may parang pinaprotektahan silang nila, status nila sa alta sa syudad. Tayo hindi what we feel, we really express it. And Sara Duterte is saying those things because gusto niya i-warn
yung mga tao, Mm. nawindang sila nung sinabi ni VP Sara yun na pag may pumatay sa kanya, may inutusan na siya, nawindang tuloy sila. So it only shows that they have plans na they really have plans to do such thing. But na-stop yun because Inday Sara said it. And tayo din, nakatulong din sa atin kasi because of what Inday Sara said, parang tayo din, we try to protect her. Nag-iingay tayo. It's something ba na kahit hindi man tayo maka-attend ng rally, maski sa social media, which by the way, yung Facebook ko at saka yung Twitter ko nagurgur na. So, so yun ang mga na ano natin na yun lang ang pwede nating magawa as of now. As Bisaya myself, each of me, parang matapang ba? But we have a heart. Every time na ipapakita namin yung anger namin, it's always calculated. Hindi kami nag-utter ng words because we just want to. We utter words because we are trying to imply things. We are trying to convey a message. And I really like what VP Sara is actually doing. Pinapakita niya kung gaano siya kalakas because we Filipinos are also getting strength from her. Ito, this is a very desperate time sa Pilipinas. If kung siguro kung hindi ganun katapang si Inday Sara, tayong mga Pilipino, tayong naniniwala sa kanya, tayong galit kay BBM, hindi magkakaroon ng ganitong strength or courage to also fight back. So, yun yung nakita natin kay VP Sara. And yun ang na-realize natin, pwede pala natin gawin to. Yung mga kakamping kasi, they don't want to help us at this very moment because until now, hindi nila matanggap na may naging presidente noong 2016 na galing probinsya. Kasi they don't want that. Hindi nila matanggap na may presidente na sabi nila hindi parang uneducated, hindi elite. Kasi Actually, akala nila, yung kasalanan to ng Imperial Manila, yes. mindset. Yung akala kasi nila, dahil nga yung mga regional accent na ganyan, napaka-unforgiving kasi ng mga Tagalog sa totoo lang. Yung parang kapag ka merong accent na different, yung mindset ng mga Manileño, pagka merong accent na different, parang feeling nila automatic equates to inferiority. Ganon. That's true. Taga-bundok, yung mga ganun. Oo, taga-bundok, ganyan. So ngayon, si PRRD, who's very, very unapologetic sa kanyang pagiging Bisaya, nandun sila sa mindset nila na, Bisaya, ganyan, ano yan, yung ganon. And they never considered na the person is actually very, very intelligent. That's so, true. nagstay lang sila dun sa Imperial Manila mindset nila na para, Bisaya, may punto, may ganyan. And they do not want to acknowledge that he is actually way more intelligent than all of them combined. That's true, Ms. Joey. Alam niyo, Ms. Joey, to be honest, when PRRD became president, kasi it was, I came to Manila 2014. Para may inferiority conflict ako kasi pag especially crooked yung Tagalog mo, hindi ka sanay, yung malungkot talaga yung dila mo. Parang tinititigan ka ng mga Tagalog because parang discrimination mo talaga yun. But when PRRD became president and he's really extremely expressing how he talks, and doon ko na realize na doon ako na parang na proud na maging Bisaya, and doon ko din nakikita yung mga tao dito sa Manila na they are accepting the Bisaya, and whenever they talk, sinasabi nila, magsimbo ka, maganda sa Cebu, maganda sa Davao, maganda sa ganyan. So parang because of PRRD, yung gap between the Bisaya and Tagalog, parang nakunat niya, na-lesson niya. Yun lang siguro yung mga elite na hindi nila matanggap. And until now, hindi din nila matanggap because they know that whatever happens, kung anong mangyari kay BBM, ang legitimate na papalit kay BBM si Sara. It's another Promdi. It's another Promdi. At another president na hindi rin straight magtagalog. So, yun, how I wish na, because this is no longer a fight between the administration and the DDS lang. This is the fight for Filipinos. Kasi I was very, my heart was broken when Inday Sara said na doon now lang niya nakikita or na naririnig na yung mga taong nagdidilid ng asin, makain na ng kanin tapos asin na ang ulam. So it only reminds us na grabe na talaga ang nangyayari ngayon. It only shows na grabe na nangyayari. So
my contribution is actually last night we went to EDSA. Me and my husband, we brought our 3 kids and we showed to our 3 kids that this is what democracy is. And we have the right to express our sentiments because we are the ones who gave mandates to those people na nasa administration ngayon. And I also tell my kids na I don't want na whatever outcome, kung mag-succeed man yung nasa EDSA, wala akong counterpart doon because I know if those people in EDSA will succeed, everyone will benefit talaga. Everyone makaka-benepisyo. So I'd like to have a counterpart. So sana gamitin ko na rin itong opportunity na to. If ever you have a chance to go there, let us go there. Let us show that we don't really like this government. Nahihirapan na tayo. Kahit mga mayayaman ngayon, nahihirapan din sila. So sana we will be helping each other para mas straighten to because ando na tayo presidente na si Bongbong, cannot do anything about it na. So yun lang, Ms. Joy, and thank you so much for this opportunity. Thank you very much for sharing your thoughts, Just Jen. Maraming salamat po. Hello, Ghost. Hello po. Hello. Hindi po ako. Ayan, go Ghost. Anong gusto mong i-share? Kung sa lahat, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Galing Ghost, malakas yung background noise mo. Oo. ano po? Maingay yung TV. Ano po? Ayun, kasi alam mahirapan ka rin pakinggan ka. Hello? Ayan, sige, go. Meron kang may kayo. Ayun, may background noise ka kasi. Okay, sige lang. Ayan. Sige, punta muna tayo kay Michelle, Hello, Michelle. Ayan. Guys, si Michelle, siya, ang tawag dito, siya yung may dalang flag from batasan to veterans. Good evening po. Good evening. Hello, Michelle. Opo, gusto ko lang i-share po na nung nanalo sila nung 2022, sobrang taas ng hopes ko. And sa mga nakakakilala sa akin, mahilig ako mamasyal pag day off ko sa mga museums. Talagang promote ko yung culture natin, nagsasama ako ng mga... Vlog ka? May wala po akong, nahiya po ako mag-vlog, pero ganun po, namamasyal kami ng mga anak, ng mga friends ko. So, isa sa mga unang binisita ko pagkapanalo, I think, nag-open yun ng July, kasi sila nang-announce na ni-renovate yung mga bahay ugnayan, yung mga museums malapit sa Malacanang. Pero after kong mapasyalan yon, doon ko meron na akong naramdaman na hindi ko gusto about the admin. Kasi siguro mali lang yung expectation ko. Pero nung binisita ko yung bahay ugnayan, from the word itself, ugnayan, I thought, ito na yung gagawin ni BBM na lagyan ng portion lahat ng iba't ibang point of views, di ba? Iba't ibang culture. Pero pagdating ko doon, puro picture niya, puro loyalista niya yung nandoon. Lahat ng materials nung campaign, nandun sa ground floor, naka-display for sale. Ultimo, yung mga 3-in-1 coffee sachet na may mukha niya. Basta pagpasok mo doon talaga, hindi mo nararamdaman na ni-unite niya yung bansa, kundi parang baby pictures niya. Yung, parang kang pumasok sa gallery. Siya yung bida. So, di ba ayaw mo pang ma-taint or ma-anuhan na parang mali? Diba? Yeah, ito yung immediately after winning, no? Yes, immediately July after winning. Nagbukas si Lisa ng Malacanang Museum. Yes. Thinking na pagbahay ugnayan nga, gano'n, no? Kasi kaya ako passionate kasi marami akong nakaaway na kamag-anak ko mismo, mga close family friends, defending BBM. So masakit sa loob ko na ganito yung tinayaan ko ng pangalan ko na because majority of my decision is based on my trust kay VP Inday na magtutulungan sila. Kasi ultimately, makikita nyo yung mga nagvo-vlog na ginagawa na lang katatawanan, pero mahirap talaga lalo na sa mga daily commuters, yung gaano katataas yung mga inaakyat nilang overpass ng mga walang bubong. Ibig ko sabihin, ganun ba kamahal maglagay ng yero tapos kaya nyong gumastos ng 20 million sa SONA para sa pagkain nyo? Tapos yung mga daily na nagko-commute, nagtatrabaho ng matino,
Sila yung hirap na hirap tumawid, mag-commute. Yung mga simpleng bagay na gano'n na mapaparamdam mo talaga na number 1 mo sa agenda mo. Yung, this is no longer about VP Inday eh. Parang naging trigger niya lang siya. Pero talagang yung everyday na mapapakita ko sa mga kapinsan ko na nakasamaan ko ng loob na yan ba yung pinag-awayan natin? Yan ba yon yung pinaglaban nyo sa amin? Na parang hindi na tama. Kaya di ba pumupunta tayo ngayon para magpahayag, para hindi ko rin alam kasi clearly, Miss Joy, wala tayong direction pa eh. Kung ang goal ba is remove, di ba wala tayong call pa talaga to, are we really there to oust him? Is that our ultimate goal? Pero ang clear sa akin is maraming na-set aside na mga issues, tapos nakafocus kay VP Sara sa 125 million. Tapos tuwing makikita ko si ANC, no? Syempre, di ba hindi ka lang nakatutok sa SMNI tsaka sa mga vlogs niya. Gusto mo rin marinig yung lahat ng balita, UNTV, lahat po yan, iniikot ko kung ano yung binabalita nila. Nakakasama ng loob si Karen Davila na ang ganda-ganda ng suot. Tapos parang ang tanga-tanga ng mga tanong niya. Tapos ang lagi niya lang audience sino ba yung sabi niya na parang nachichismis kay Ontiveros. Yun lang lagi yung yun lang yung source speaker niya palagi na parang parang napagkasunduan yung mga questions niyo kasi syempre meron din silang audience share. Parang sana lang ang akin ibalita mo ng tama. Parang kasi ang purpose natin dito, natural lang meron tayong biases, natural lang magkakaiba tayo ng opinion, pero sana bigyan kayo ng opportunity na makapag-educate ng tao. Gawin nyo ng tama yung mga tanong nyo. Na parang, Karen Davila, alam ko, hayahay ka nga, hindi ko alam. Pero talagang siya talaga ako naiinis na, ikaw yung merong capability to educate a lot of people kasi marami ding nanonood sa inyo. Pero ganun-ganun lang tayo, nandun lang tayo sa kanya-kanya nating chamber, parang ganyan. Tapos, ang last ko na lang na point of view na talagang gusto kong ma-highlight is, meron talagang mas masahol pa pala sa mga naka-alitan ko sa mga kakampings. Yung mga ka-difference ng opinion ko. Meron pala mas masahol pa yung mga totoong loyalista. Kasi yung loyalista talagang blind sila. Kasi ako kahit supporter ako ano yung loyalista na lang yan ni BBM. Pero yung loyalista ng tatay, yung loyalista sa matanda, sa senior, lahat sila disappointed na, well, at least wala pa ako masyadong kumbaga, marami rin sa kanila yung marami sa kanila na minana lang ni BBM yung pagiging loyalista nila. Disappointed talaga sila kay BBM. Yung brand, and embarrassed. Yes, yung brand na parang sa marketing ang lakas ng brand ng Marcos kasi hindi mo maaalis. The same way na ako, supporter ako ng Duterte, pero palagi akong bukas sa mga hindi ko rin gusto, gaya ng sinasabi ni Attorney Trixie sa mga vlogs niya na pag kailangan punahin. Kaya ang masakit sa loob ko na sa mga nananatiling blinded kay BBM, yung talagang mga loyalista, ang masakit sa loob ko is, ang sinasabi nila, sino naman papalit? Parang talakayan natin bawat issue. Yung mga pressing issues talaga na, ano nang balita nyo sa Maharlika Fund? Ano nang eksena natin dito sa PhilHealth? Bakit si Senator Jokno Senator Jokno, yung Secretary sa Finance? No. Na napalitan ni Ralph Recto, tama ba yun? Ben Jokno. Diba na ang daming questionable na hindi tinatalakay ng mainstream media na anong nangyari? Anong ganap? Kaya pumupunta ako kasi gastos din po sa totoo lang, di ba? Yung sabi lang bayaran, hindi po. Kasi, di ba nung nakita-kita tayo, gastos ka ng Grab, kakain ka, syempre may effort ka. Ang laki ko, may gout ako, nakatayo tayo ng ilang oras, wala namang upuan doon. Oo, upuan doon. Wala nga CR doon, di ba? Parang, hindi po yun eh. Kailangan lang natin na, ayun pala, nawawala ko sa point ko sa last na, pinadala ni BBM yung text, sa kung sino man yung ka-text niya. Message daw yun sa HOR. Sa HOR, hindi niya man lang tayo kayang kausapin, hindi niya kaya mag-press ko nang hindi recorded. Anong nangyari? Wala, kahit sila sa Presidential Communications Office, na rin sila. Wala na rin sa tiwala na sasabihin kay BBM. Parang, si Sara, after batikusin, kinabukasan, nasa Basilan, nagtatrabaho. Alam mo yun, na parang, saan ka nakakita na si Franz Castro pa yung magpapakontempt kay Zuleika? Parang patong-patong na po. At saka ngayon ka magsasalita na kunwari, you care?
Asan yung magmula nung sinimulan nyo yung issue sa confidential funds, wala kang sinabi. Hindi sana lumaki itong issue na to kung kahit papaano internally in-address mo tas publicly kahit man lang makaramdam ng konting depensa, 'di ba? Na naging unity team kayo. Kasi tumaya kami sa tinayan namin yung boto namin para sa iyo BBM, and sad to say na sayang. So yun lang po. Correct, ayun. At kung ano man ang klaro ngayon, ang klaro talaga ngayon, ay Diyos ko po, hindi na tayo pwedeng mag-stay sa ganitong sitwasyon. Ayan. Ayun pala ma'am, last na. Talagang kahit anong way nila na nakikinig ako doon sa isa na Pinoy Survivor na YouTube channel. Si Kadado, oo. Kadado. Si Kadado, oo. Sabi niya, tapusin na to. Ngayong Andres Bonifacio din, hindi talaga, kung ano man yung direction, talagang yes, kung ano man yun. Okay. See you, Miss Joy, mamaya sa... See you. Ayan.